Mga kapwa ko healthcare professionals, ito po muli si Dr. Kasem. Sa ating pangalawang segment na ito, ating tatalakayin ang tamang approach sa pag-manage ng nausea at vomiting. Sa mga pasyenteng may acute vomiting, karaniwan ay sa emergency department sila nagpupunta, habang yung may chronic symptoms ay mas karaniwang una sa outpatient office settings. Mahalaga sa emergency department na ma-exclude agad ang mga life-threatening disorders tulad ng bowel obstruction, mesenteric ischemia, acute pancreatitis, at myocardial infarction. May tatlong hakbang na dapat sundin. Una, hanapin ang sanhi, alamin kung ito ba ay acute o chronic. Pangalawa, tukuyin at iwasto ang mga komplikasyon ng nausea at vomiting, tulad ng fluid depletion o hypokalemia. Pangatlo, magbigay ng tamang therapy kung posible, o kaya ay gamutin ang symptoms. Ang detalyadong history at physical examination ay mahalaga. Sa karamihan, malalaman ang sanhi ng nausea at vomiting mula rito. Pero kung kinakailangan pa ng karagdagang tests, ito ay dapat base sa duration, frequency, at severity ng symptoms. Mga mahalagang clinical features na dapat tandaan. Ang paggamit ng opioids o cannabis ay maaring maging sanhi ng nausea at vomiting. Ang abdominal pain na may kasamang vomiting ay maaring tanda ng cholelithiasis. Ang distension at tenderness sa tiyan ay senyales ng bowel obstruction. Ang pag-vomit ng pagkain mula ilang oras na ang nakalipas at iba pang signs ay maaaring tanda ng gastric obstruction o gastroparesis. Ang vomiting na may dugo o parang coffee grounds ay tanda ng upper gastrointestinal bleeding. Ang heartburn kasama ang nausea ay karaniwang tanda ng gastroesophageal disease o GERD. Ang vomiting sa umaga ay karaniwan sa mga buntis. Ang vomiting na may amoy na feculent ay tanda ng intestinal obstruction o gastrocolic fistula. Ang vertigo at nystagmus ay tanda ng vestibular neuritis. Ang bulimia ay may mga kasamang physical signs tulad ng dental erosition at calluses. Ang headache ay maaring tanda ng migraine-associated vomiting. Kung may kaparehong symptoms ang mga taong malapit sa pasyente, maaari itong dahil sa isang common viral o bacterial pathogen. Nausea matapos ang passive motion o visual perception ng motion ay maaaring motion sickness. Para sa mga pasyenteng may chronic nausea at vomiting na hindi maipaliwanag, endoscopy ay maaaring isagawa para tukuyin ang gastric obstruction o iba pang disorders. Kung wala namang obstructions, ang isang scintigraphic gastric emptying test o ibang procedures ay maaaring isagawa para sa diagnosis. Gayunpaman, ang results ng gastric emptying ay maaaring magbago sa paglipas ng oras. Ito ay ilan lamang sa mga dapat nating tandaan sa pag-approach sa mga pasyenteng may nausea at vomiting. Sa susunod na episode, ating aalamin ang mga acute disorders na nagiging sanhi ng nausea and vomiting. Hanggang sa muli. Salamat po. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel.